We're here! Sigaw ko pagdating namin sa garden ng bahay nila mama. Ramdam ko naman ang higpit ng kapit sa braso ko ng kasabay ko. Everyone, si Marian, girlfriend ko. Marian si Papa, Mama at mga kapatid ko, at asawa nila at mga anak. Pakilala ko sa kanila at isa-isang itinuro sa dalaga. Magandang tanghali po. Bati ng dalaga. Yumuko pa nga ito at saka inabot ang dala namin mga pastries na sinabi kong paborito ni Mama, kaya yun ang binake niya. Maganda ka pa sa tanghali. Tugon naman ni Mama at lumapit pa ito sa amin at saka niyakap si Marian. Welcome sa family. Sabi pa ni Mama. Tumugon din naman ang yakap ang dalaga. Salamat dito. Nag-abala ka pa. Tukoy nito sa nakabox. Salamat din po. Sagot naman ni Marian. Hey ate. Welcome. Kumusta? Bati naman ni bunso namin. Iyakap pa nito si Marian. Gumanti din naman ang kasintahan ko. Nice naman. Tugon niya na nakangiti. Welcome sa family. Bati din ni Anne. Nagyakap din sila at nagbeso. Salamat sa inyo. Nakangiting tugon ni Marian. Tumingin pa nga ito sa akin kaya nakita kong nangingilid ang luha niya sa mga mata. Kinindatan ko na lang siya kaya natuwa siyang bagya. Binatin din siya nila Papa, ng kapatid ko at bayaw. Nag-shake hands lang sila pagkatapos ay kumain na kami. Naging masaya naman ang tanghalian namin. Nakikitawa na din si Marian kapag nagpapatawa ang bayaw ko. Hanggang sa matapos ang pananghalian namin na puno ng tawanan at kwentuhan ang garden na kinaroroonan namin. Nagkwentuhan pa kami sandali bago nagpaalam sa isa't isa. May pupuntahan pa daw kasing event sila Papa kaya kailangan na din nilang umalis agad. Pasensya ka na kung sandali lang tayong nakapag-bonding. Importante kasi ang pupuntahan namin. Hingin pa umanhin ni Papa kay Marian. Marami pa naman tayong pagsasaluhan pananghalian. Nakangiting sabi pa ni Papa. Okay lang po. Tugon din naman ni Marian nakangiti. Kanya-kanya na din paalam ang mga kapatid ko dahil sa side naman ng mga asawa nila sila pupunta. Nagbeso-beso muna sila at yakapan bago sumakay na ng mga sasakyan. Kailan na balik mo dito? Magiliw na tanong ni Mama kay Marian. Kami na lang naiwan dito. Nagpalit pa kasi ng damit si Papa sa taas. Next week ma. Isasama ko ulit siya dito. Check up kasi ng mama niya next week sa doktor nito. Ako na sumagot dahil tiningnan lang naman ako ni Marian na parang sa akin kumukuha ng sagot. Tumango naman ang dalaga. Sige. Ano ba ang paborito mo at ipaluluto ko kay Manang? Matamis ang iting tanong pa ni Mama. Hawak pa si Marian sa kanang braso. Natutuwa din naman ako dahil tanggap nila si Marian. Hindi nga namin napag-usapan ang tungkol sa estado nila sa buhay. Kahit ano pa'y kinakain ko. Tugon naman ang dalaga. Napakagatlabi pa ito kaya kumislot na naman ang Georger ko na nasa loob ng pantalon ko. Iba kasi nga sa isip ko tungkol sa sinabi niyang lahat ay kinakain niya. Parang nahaluan ng berde ang utak ko. Sige, aasahan kita next week ha? Opo. Magalang na tugon naman ang dalaga. Hindi na nakasagot si Mama dahil nakababa na si Papa. Tara na, para maaga din tayo makauwi. Aya ni Papa. Nagbeso pa sandali si Mama at Marian bago sila sumakay ng sasakyan nila. May kasama driver at bodyguard. Kumaway pa si Mama sa amin nang umandar na ang sinasakyan nila. Kumaway din kami ni Marian. Pagkalabas nila ng gate ay kami naman ang sumakay sa kotse ko. Pinagbuksan ko muna ang dalaga ng pinto sa passenger seat bago ako sumakay sa gawin ng driver seat. Pupunta na ba tayo sa bahay ng kaibigan mo? Tanong ni Marian. Bumabiyahe na ulit kami. Dinner pa iyon. Doon muna tayo sa kondo ko. Ipapakita ko sa iyo ang tinitirahan ko. Seryoso kong tugon. Ilang minuto na ay wala pa din ako nakukuhan sagot sa kanya. Ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya nang hindi siya kumibo. Sige, punta na lang tayo sa mall. Sabi ko na lang nang wala pa din akong nakuhang sagot sa dalaga. Hindi. Sige, doon na tayo sa kondo mo. Inaantok din naman ako. Maaga kasi ako nagising kanina. Tugon niya pero kita kong pinipilipit niya ang mga daliri na nasa kandungan niya. Okay. Tugon ko din. Excited na ako dahil masusolo ko ang dalaga. Pati yata Georger ko ay naging excited na din. Kumislot kasi sa loob ng pantalon ko kaya binilisan ko pang pagdadrive ko para makarating kami agad sa kondo ko. Hindi ako masyadong nakatulog nung sinundang gabi. Ngayon kasi ako ipapakilala ni Ricky sa family niya at mga kaibigan. Kahit ba nakilala ko na ang mama, bunso nilang kapatid at hipag niya ay kinakabahan pa din ako. Tapos doon pa kami pupunta sa bahay ng parents niya. Nakikita ko lang sa mga magazines at palabas sa TV kung gaano kalaki ang bahay nila sa Las Piñas ay nalulula na ako.
Bumili tuloy ako ng bagong dress para isuot. Nagpasama ako kay Eva no isang gabing out na namin sa duty sa Coffee Prince. Mga luma na kasi ang dress ko. Nakakahiya naman at saka dadiretso pa kami sa bahay ng kaibigan niya sa dinner. Wag naman sana akong pagpawisan para hindi nakakahiya ang amoy ko pagdating ng gabi. Bumiyahe na kami papuntang Las Piñas pero kinakabahan pa din ako. Pinalakas naman ng binata ang loob ko hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Sa gate pa lang ay 2 gwardiya na ang nakabantay na sila din na nagbukas nang makita ang sinasakyan namin. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan pagkatapos niya akong pagbuksan ng pinto ay may sumalubong na agad sa aming mga naka-uniform na kasambahay. Sinabi nitong nasa garden daw sa likod ang pamilya niya at kami na lang ang hinihintay. Naging mainit naman ang pagtanggap nila sa akin. Nagdala ako ng iba't ibang pastries na inilagay ko sa box at saka ako ibinigay sa mama ni Ricky. Mga paborito daw iyon ng mama niya. Masaya naman ang naging tanghalian namin. Maraming nakahain sa mahabang lamesa. Hindi ko nga alam ang tawag sa ibang putaheng nakahain. May nakaantabay na 4 na kasambahay sa paligid namin. Hindi sila nagtanong tungkol sa estado ko sa buhay kahit alam naman na nila. Kaya lang pagkatapos namin magpahinga, pagkatapos kumain ay kanya-kanya na din silang paalam at may pupuntahan pa ding iba. Pati ang mga magulang ni Ricky. Kaya umalis na din kami pagkatapos akong tanungin ng mama ni Ricky kung kailan ako babalik at ipaluluto pa daw sa kusinera nila ang paborito ko. Nang sabihin ni Ricky na sa kondo muna daw kami dahil maaga pa para sa dinner, sa kaibigan niya ay kinabahan ulit ako. Baka kasi isipin niya ay easy to get ako. Pero nang ramdam kong nagtatampo siya ay pumayag na din ako sumama. Oo, team marupok ako. Bahala na si kimchi ko. Kaya pala nag-shave ako kanina sa loob ng banyo ay ito pala mangyayari. Parang na-excite pa nga kaya kinipit ko ang 2 hita ko. Nakakahiya kasi. Napapabuntong hininga na lang ako ng tahimik para hindi madinig ng binata. Pasok ka! Ayan ito pagkabukas ng pinto ng kondo gamit ang passcode at dahan-dahan akong pumasok. Malalaman mong lalaki ang nakatira dito dahil sa design ng loob at sa mga appliances and furniture. Combination ng black, white, and gray ang loob ng kondo. Did you like it? Tanong ng binata sa akin. Inilibot ko kasi ang paningin ko sa buong kondo niya. Maganda. Tugon ko, may kasamang tango pa. Mabuti naman at nagustuhan mo. Nakangiting saad ni Ricky. Magpalit ka muna ng damit. Maaga pa naman. Manood muna tayo ng movie. Wala naman akong dalang pamalit. Nakangiwing tugon ko. Dapat pala ay nagdala ako kung alam ko lang na sandali lang pala kami sa bahay ng parents niya. Natawa siya kaya inirapan ko lang. Umupo ka muna at ikukuha kita sa kwarto ko. Natatawang tugon niya. Umupo naman ako sa malambot na sofa at kinakabahan ulit akong naghintay sa paglabas niya sa kwarto. Kung dati ay malakas ang kabog ng dibdib ko kapag katabi ko siya, mas lalong lumakas ngayon dahil sa solo lang namin ang kondo niya. Oh, doon ka na sa banyo sa kusina magpalit. Maghahanda lang ako ng merienda natin. Wika niya. Nagulat naman ako dahil malayo na pala ang nararating ng isip ko kaya hindi ko napansin ang paglabas niya sa kwarto. Kinuha ko ang iniaabot niyang damit at saka ako tumayo at magkasunod kaming pumuntang kusina. Okay, thank you. Kaming sagot ko nang ituro niya ang banyo. Black and white pa din ang combination kahit sa loob pagpasok ko. Pati ang mga gamit ay ganoon din. Hindi siguro siya dito naliligo dahil walang gamit dito kundi liquid soap at tissue. T-shirt at boxer short ang ibinigay niya sa akin. Parang bago pa at mabango. Mabuti na lang at nakacycling ako kaya hindi ako maaasiwa. Maluwag kasi yung boxer short niya. Kapag itinaas ko ang isang binti ko habang nakaupo ay malapit nang makita ang singit ko. Mabuti na lang at mahaba ang t-shirt at parang ang wala akong suot na panloob kapag nakalaylay lahat. Bagay pala sa'yo ang damit ko. Nakangiting saad ng binata paglabas ko ng banyo. Tipid lang akong ngumiti. Pwede bang makahiram ng hanger? I-hanger ko lang muna itong dress ko para hindi malukot. Saad ko naman. Pumasok ka na sa kwarto. Pakihanap mo na lang sa loob ng cabinet. Tugon naman niya na nasa tinitimplang juice na katuon ang pansin niya. Sige. Sagot ko naman kaya tumalikod na ako sa kanya. Nakakaya kasi kung siya na naman ang kukuha ng kailangan ko. Pagpasok ko sa kwarto niya ay namangha ako dahil walang ibang laman kundi kama, sofa na pandalawahan at side table at saka lampshade. Combination pa din ng black, white at gray ang kulay pati na ang walk-in closet niya ay ganoon din. Mabango din.
Sa gilid ng closet ako nakakita ng hanger. Kumuha ako ng isa. Dito siguro inilalagay ang hindi ginagamit dahil maraming sama-sama. Para kang ang nasa department store dahil magkakatabi ang collection niya ng relo, sapatos at belt. Sa transparent kasing salamin nakalagay kaya kita ko agad. Hindi na ako nagbuklat sa ibang cabinet na made in wood. Nakakuha ka? Tanong ng binata paglabas ko pa lang sa pinto ng kwarto niya. Itinaas ko na lang ang hawak kong damit na may hanger para makita niya. Papunta na siyang sala at may dala ng tray na may lamang juice na nasa pitchil, 2 baso at 6 na pizza na nakaslice na. Ipinatong na nito sa center table. Anong gusto mong panoorin? Tanong ulit sa akin. Nakaupo na kami sa sofa na magkatabi. Sinabit ko muna sa kitchen ang nakahanger kong dress para madali kong kunin pagpapalit ko mamaya. Ikaw, inaantok talaga ako. Sagot ko naman, naghikab pa nga ako. Uminom na lang ako ng juice sa basong inabot niya sa akin. Sige, matulog ka na lang. Ako na lang manonood. Tugon naman niya. Tumango lang ako. Inubos ko na ang laman ng baso para makahiga na ako. Dito ko na umunan. Tinapik pa niya ang hita niya nang makita niyang kukuha ko ng throw pillow. Kinuha ko pa din para yakapin ko at umuna na nga ako sa hita niya. Antok na talaga ako dahil hindi nga ako nakatulog na maayos kagabi kaya madali lang akong dinalaw ng antok kahit naririnig ko pa ang sound sa TV na pinapanood niya. Impit ako na paungol ang maramdaman ko na parang may humahawak sa katawan ko. Parang nananaginip nga ako. Mahal, please. Hindi na ako makatiis eh. Paungol ding tugon ng isang boses lalaki kaya pinilit kong idilat ang mga mata ko. Ricky! Gulat kong tawag. Nakaibabaw na ito sa akin. Nakataas na din ang t-shirt niyang suot ko na ipinahiram sa akin kanina. Nandito na din kami sa kwarto niya. Binuhat niya siguro ako nung mahimbing na ako sa pagtulog. I want you, mahal. Please. Pagsusumamo niya, nakikita ko na din sa mga mata niya ang pagnanasa sa akin. Baka masakit. Nahihiya akong tugon. Magpapakipot pa ba ako eh, gusto ko din naman ang ginagawa niya. Nakikiliti din nga ang kimchi ko. Sa una lang masakit pero pagkatapos naman ay langit ng malalasap mo. Nakangiting tugon niya. Wala na akong nagawa kaya tumangutango lang ako. Mas lalo lumaki naman ang ngiti ng binatang nakapaibabaw na sa akin. Promise. Hindi ka magsasisi. Mahal kita. Kung gusto mo kahit bukas pakakasalan kita. Seryoso niyang sagot. Nangilid naman ang mga luha ko dahil sa sinabi niya. Sana nga'y totohanin niya. Nilamukos niya ulit ng halik ang mga labi ko. Sinabayan ko naman ang ginagawa niya. Napasabunod pa nga ako sa mga buhok niya dahil sa sensasyong ipinalalasap niya. Tunog ng cellphone na nagre-ring ang nagpagising sa akin. Napadilat ako at nagtaka kung bakit may yakap akong tao. Nang hawiin ko ang buhok na nakatabing sa kanyang mukha ay nakita ko na ang girlfriend ko palang si Marian ang yakap-yakap ko. Napabalikwas ako ng bangon nang maalala ko ang nangyari sa amin kanina. Nang angatin ko ang kumot na nakatabing sa amin ay nakita ko nga ang mga hubad naming katawan. Nakita ko pa nga ang mansya ng pulang bahid na nasa puting kumot. Hello? Bati ko. Ina-expect ko kasi yun tumatawag sa phone ko. Naalala ko din ngayon nga pala ang dinner birthday ng asawa ni Hermon. Nasaan na kayo bro? Tanong ni Louie. Nasa kabilang linya. Hindi man lang nag-hello muna. Papunta na. Napasarap lang ang kwentuhan namin. Pagsisinungalin ko. Napakagat pa nga ako ng ibabang labi. Okay, hihintayin namin kayo. Sagot naman ito. Tumango lang ako kahit hindi naman niya nakikita. Saka ko inand ang tawag. Mahal? Mahal? Yugyug ko sa balikat ng kasintahan. Kahit ayoko siyang storbuhin sa pagtulog ay hindi naman pwede. Bubuskahin ako panigurado ng mga kaibigan ko kapag nalaman na nag-ana-ana kami ni Marian kaya hindi kami nakapunta sa pa-dinner nila Hermon. Tapos malalaman pa sa family ko na maaga kami naghiwa-hiwalay kanina. Masakit ang katawan ko. Gusto ko pang matulog. Inaantok pang sagot ni Marian. 6:00 pa lamang ng gabi. Aabot pa kami sa dinner kung maliligo na kami ngayon. Mahal, I'm sorry. Gusto ko mang hindi ka gisingin hindi pwede. Hinihintay na tayo kila Hermon. Katatawag lang nga ni Louie. Paliwanag ko naman kaya bigla din siyang napadilat at napaupo sa kama. Titimplahan ko ng warm water ang bata para mais ang pain. Sabi ko na lang sabay tayo. Diyan ka lang. Bubuhatin kita mamaya.
Tugon ko pa sabay kindat sa dalaga. Umirap naman ito kaya natawa ako ng malakas. Magpapakipot pa nakascore na ako. Paano mo naman nalaman ang mga bagay na ito? Pasitang tanong ni Marian pagkababa ko sa kanya sa bathtub na puno ng bubbles. Sa mga kaibigan ko. Tugon ko naman. Sumama naman ang tingin niya sa akin na parang hindi naniniwala sa sinabi ko. Oo nga. Natatawan tugon ko. Magtitimpla ako ng kape at kainin natin yung pizza kanina para makainom ka ng pain reliever. Babalikan kita maya-maya. Malambing kong sagot. Hinalikan ko pa siya sa noo at saka lumabas na ng banyo ng kwarto ko. Masaya naman akong paglingkuran si Marian. Kung papayag nga lang ang dalaga ay dito ko na siya gustong tumira para magkasama kami lagi at may ana-ana sa gabi. Kaya lang alam kong hindi papayag ang dalaga dahil iisipin niya ang kanyang ina. Pwede ka na magbihis para hindi lumamig ang kapeng tinimpla ko. Utos ko sa dalaga. Binalikan ko siya sa banyo at saka ako binuhat ulit para makababa sa bathtub para ma-drain ang tubig dito. Saka ko nilinis. Dinala ko na din ang damit niyang nakahanger sa kusina. Okay, salamat. Nakangiting tugon naman niya. Hintayin na kita sa kusina. Matamis ang ngiting tugon ko din. Tumalikod na ako kahit hindi pa siya sumasagot. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko at maangkin ko na naman siya. Pinalitan ko na din ang bedsheet. Inilagay ko muna sa laundry basket at may pumupunta ditong kasambahay namin para maglaba at maglinis once a week. Saka ko inayos sa mga nalaglag na unan at kumot. Hi! Welcome! Nakangiting bati ni Dada kay Marian. Yayakapin niya sana ang kasintahan ko pero itinulak ko siyang palayo. Sungit naman ito. Nakangusong sabi niya kaya natawa kami sa inasta niya na parang bata. Yang asawa mong yakapin mo, sumbong kita Sagot ko naman. Nandito na kami sa bahay nila Hermon. Tapos ko na silang ipakilala kahit sa asawa nila Hermon at Dada. Nagbeso-beso nga silang tatlo. Kuha tayong pagkain. Aya ni Ampi, asawa ni Dada kay Marian. Iwanan natin yung mga boys. Sabi pa nito. Tumingin pa sa akin si Marian kaya tumango lang ako. Tumayo na siya para sumunod kay Ampi papunta sa buffet table. May hawak na kasi kaming bote ng beer. Nabawasan naman daw ang sakit ng kanyang kimchi. Nung magbabad siya sa bathtub na may warm water. Pinainom ko pa siya ng gamot para mas lalong mawala kaya mas lalong sumama ang tingin niya sa akin. Bakit daw alam ko ang mga dapat na gawin? Sinabi ko namang na ikukwento lang sa akin ng mga kaibigan ko. Mabuti at understanding naman siya kaya naniwala agad. Tumabi na ulit sa table namin ang dalawang babae. Pagkakuha nila ng pagkain, magana silang kumain. Paminsan-minsan ay nakikisali din sila sa usapan naming mga lalaki. Pasensya na kayo ha, hindi namin kayo maasikaso. Marami pa kasing bisita. Hingin pa umanhin sa amin ni Tina. Dapat kasi ay kami nalang magkakaibigan na nandito pero dahil madalang daw silang magkita-kita na kamag-anak ni Tina ay inabot na din ang gabi at hindi pa din umuwi. Ayos lang. Tugon naman ni Marian na nakangiti sa birthday celebrant. Naku Marian, ngayon nga lang tayo nagkita, hindi pa kita masasamahan. Malungkot nitong sagot sa girlfriend ko. Okay lang, nandito naman si Ampi. Tugon din ng pati si Ye. Salamat. Mabuti at tatlo na tayo. Masayang sabi pa nito kay Ampi at saka bumaling kay Marian. Oo nga, marami na akong pagtatanungan kung saan-saan sila pumupunta. Tugon naman ni Ampi. Wala naman kami ibang pinupuntahan kundi sa bar. Kahit tanungin mo pa sila. Reklamo ni Dada nung marinig niya ang sinabi ng asawa niya at saka itinuro kaming isa-isa na mga kaibigan niya. Bro naman, wala kaming alam sa mga pinupuntahan mo, no? Reklamo naman ni Erwin kaya naman ang mukha ni Ampi ay tila galit na nakatingin sa asawa. Nakalagay pa sa tapat ng dibdib ang dalawang braso. Niloloko ka lang nila. Tugon naman ni Dada na parang maamuntupang nakatingin sa asawa. Tiningnan naman niya kami ng masama isa-isa. Kaya napuno ng tawanan ang table namin. Pati sila Marian at Tina ay nakitawa na din. Takot pala sa asawa pero kung mang-asar sa amin ay akala mo'y walang kinatatakutan. Napapakamot na lang tuloy siya sa ulo niya. Masama pa din ang tingin sa amin. Mabuti na lang at lumapit si Hermon sa amin kaya sa kanya napunta ang atensyon namin lahat. Umupo na din silang mag-asawa sa table namin kaya masaya na ulit kami nagkukwentuhan. Nakikisali din naman si Marian at hindi ko nakikitaan ang mga nakapaligid sa amin ng tingin na hindi maganda sa kanya.
Kaya laking pasasalamat ko at tanggap nila si Marian kahit hindi mayaman. Narinig ko pa ngang inaaya siya ng dalawang babae na magsha-shopping daw sila kapag day off niya. Umuo naman ang girlfriend ko kaya nakahinga ko ng maluwag dahil walang problema sa mga kaibigan ko at pamilya ko sa pakikipagrelasyon ko kay Marian. Masaya ka ba at nakilala mo ang family at mga kaibigan ko? Malambing kong tanong kay Marian. Nakakandong siya sa akin. Nakayakap naman sa tiyan niya ang mga braso ko. Nandito na kami ngayon sa kusina nila. Nag-aya siyang magkape muna kami pagkahatid ko sa kanya. Oo naman. Masayang sagot niya. Nasa kwarto na ang mama niya nung dumating kami. Natutulog na daw nang silipin niya kanina pagka-uwi namin. Masaya din ako at tanggap ka nila. Saad ko sa kanya. Inihilig ko pa ang kanang pisngi ko sa likod niya. Oo nga eh. Mabuti at hindi sila nagtanong kung ano ba ang business namin o kaya kung ano ang family background namin. Wika din niya. Hindi naman ganoon ang mga kaibigan ko. Mabilis kong sagot. Hindi na siya nagkomento. Matagal lang kami sa ganoong posisyon na ninanam ng mga katawan ng bawat isa hanggang sa magpaalam na ako na uuwi. Ingat. Tugon niya. Hinatid na niya ako sa gate pero nakasarado pa. Ingat din kayo dito. I love you. Tugon ko, saka ko siya niyakap ng mahigpit. Yumakap din naman siya sa akin. I love you too. Tugon niya. Pagkahiwalay namin, hinalikan ko lang siya sa noo. Ako na ang nagbukas ng gate. Bye. Sabi pa niya. Saka kami nagkawayan bago ako sumakay ng sasakyan. Bumisi na lang ako ng mahina ng paandarin kong palayo ang kotse ko. Nakaramdam na naman ako ng lungkot dahil mag-isa na naman ako sa kondo ko. Hindi ko na nga pala kinumusta ang kimchi niya kung hindi na masakit. Mamaya na lang pag uwi ko sa kondo. Nakahiga na ako sa kwarto namin ni Mama pero iniisip ko pa rin na nangyari sa amin ni Ricky sa kondo niya. Kinikilig pa nga ako habang naalala ko ang namagitan sa amin. Nagiinit pa nga ako kapag binabalikan ko kung paano niya sambahin ang katawan ko. Hindi naman ako nagsisisi kung ibinigay ko na agad sa kanya ang kimchi ko. Nasa tamang edad naman na ako. Alam kong hindi naman magagalit si Mama kung malaman man niya pero alam kong safe ako kaya hindi ako mag-aalalang mabubuntis kahit sa loob lahat inilabas ni Ricky. Iniisip ko pa nga kung kailan kaya ulit namin gagawin ang bagay na iyon. Malaking tulong din ang pagbababad ko sa bathtub na may warm water at saka pag-inom ko ng pain reliever. Alam ko din naman ang bagay na iyon dahil sinabi na sa akin ni Eva. Oo, matagal na niyang naibigay kay Rock ang kimchi niya. Tinatesting ko lang naman si Ricky kung kanino niya nalaman iyon. Laking pasasalamat ko din at naging maayos ang pagpapakilala ni Ricky sa akin sa family niya at mga kaibigan. Kahit na banaon ako nang nakilala yung iba. Hindi ko na namalayan kung anong oras ako nakatulog dahil sa pag-iisip ng magandang nangyari sa akin sa maghapon. Uminom pa din ako kanina ng pain reliever bago nahiga para wala na ako maramdamang sakit sa kimchi ko bukas para pwede na ulit. Ha? Ano daw? Masigla pa din akong bumangon kinabukasan para maghanda ng almusal namin ni Mama. May konting sakit pa sa kimchi ko pero ayos naman na. Mabuti at hindi ako iika-ikang maglakad. Nakakahiya pa kung sakali. Pakiramdam ko nga pwede na ulit ako dahil parang nabitin ako kahapon sa nangyari sa amin. Sabi kasi ni Eva ay hindi daw siya masyadong nakalakad kinabukasan nung may nangyari sa kanila ni Rock. Baka naman dahil isang beses lang ang nangyari sa amin. Kung hindi siguro kami pupunta sa bahay nila Tina, ay baka nakarami kami. Sa isiping iyon ay parang kiniliti ang kimchi ko. Mas naging sweet pa si Ricky sa akin at naging clingy na mga sumunod na araw. Pero sa bahay pa din siya pumupunta. Minsan nga ay doon na din siya kumakain ng hapunan pero minsan ay nagdi-dinner kami sa labas. Sinasama pa namin si Mama. Naging smooth naman ang relasyon namin. Ayoko pa ding malaman ng mga coworkers ko sa Coffee Prince na boyfriend ko siya. Ayos lang naman sa binata. Sinasamahan pa din kami ni Ricky kapag araw ng check-up ni Mama sa doktor niya. Saka kami namamasyal pagkatapos. Lagi na din niya akong isinasama sa bahay ng family niya basta may okasyon. Kahit sa mga pinsan niya, tita at tito ay pinakilala na niya ako. Wala din akong narinig sa kanilang salita laban sa akin kaya laking ginhawa din sa aming magkasintahan. Dahil boto sa amin ang mga mahal namin sa buhay. Ganoon din naman ang binata sa akin. Kilala na din siya ng mga pinsan ko, mga kapatid ni Mama at Papa. Kahit alam nung ibang kamag-anak namin kung sino siya ay pinagbawalan naman namin sila ni Mama na wag abusuhin ang kabaitang ipinapakita ni Ricky sa amin.
Lagi siyang may binibigay na inuming nakakalasing kapag may okasyon kaming pupuntahan. Hanggang doon lang naman ang ibinibigay niya. Hindi na nadagdagan at saka pinagsabihan ko din ang binatang huwag ding magbibigay ng kung ano-anong mamahaling bagay. Oo naman siya. Wala naman ako masasabi sa binata dahil marunong siyang makisama. Nakikiumpok sa mga kamag-anak naming lalaki kapag may inuman. Nakakarinig din naman ako sa kanila na kahit daw mayaman ito, ay hindi matapobre at maarte. Boto din sila sa binata para sa akin. Madalas na din kaming foursome kung mag-date kasama sila Eva at Rock. Minsan pa nga ikasama din namin si Mama. Masasabi kong nasa ayos naman ang lahat. Wala na nga akong mahihiling pa dahil masaya kami ni Ricky sa isa't isa. Kahit ngayon pa lang kami nagkaroon ng kasintahan. Kapag alam namin ikasasama na loob ng isa ang isang bagay ay hindi na namin gagawin. Kaya madalang kami magkaroon ng tampuhan dahil give and take ang lagi naming sinasabi. At nanghihingi agad kami ng sorry kung alam naming nakasakit kami ng damdamin ng isa't isa. Madalas na din kaming sumama sa kanya kapag nag-aaya ang mga kaibigan niya kasama ang mga asawa. Nakapasok na din ako sa bar na lagi nilang pinupuntahan o kaya ay out of town trip na hanggang 2 araw lang dahil nakakahiya din kay Lee na nagbabantay kay Mama dahil may mga anak din itong maliliit na inaalagaan. Masaya ka ba sa ganitong setup natin? Tanong ko sa kanya. Isang gabing nandito kami sa garden namin. Nakaupo ako sa damuhan at nakaunan siya sa kandungan ko. Sinusuklay ko pa ng dahan-dahan ang buhok niya gamit ang mga daliri ko. Dahil nga sa kalagayan ni Mama ay hindi kami masyadong makapasyal na kami lang ni Ricky. Kaya nagsuggest siyang taasan ng pader ng bakura namin para kahit nandito lang kami sa bahay ay nagkakaroon kami ng privacy. Tulad ngayon, ipinagpaalam ko muna kay Mama. Naluha pa nga siya dahil naalala pa daw ni Ricky ang kalagayan niya, kaya pumayag na siya. Sasabihin ko pa lang dapat na ako ang gagastos para sa mga materyales nang sabihin kong payag na si Mama. Maya-maya lang ay may dumating ng truck na karga na nga ang mga kailangang materyales para sa pagpapataas ng pader. May kasama na rin mga gagawa kaya 2 araw lang ay tapos na. Oo naman. Mabilis niyang tugon. Tumingala pa nga siya sa akin kaya nagtamang aming mga mata. Kahit saan tayo basta kasama kita ay masaya na ako. Nangingisla pa ang mga matang sabi niya. Alam ko namang hindi mo maiiwanan ng mama mo dito. Dagdag pa niyang sabi kaya nangilid ang mga luha ko. Lagi niya talagang inaalala ang mama ko. Dapat nga ikukuha pa niya ng private nurse kaya lang ay umayaw na ako. Saka si mama mismo nung nalaman niya. Kaya walang nagawa ang binata. Kahit kailan din ay hindi namin pinagtalunan ng responsibility ko kay Mama. Laging niyang nauunawaan ang sitwasyon namin. Noong nakaraan kasi ay dapat may date kaming 2. Sumama ang pakiramdam ni Mama. Hindi ko naman maiwan kaya hindi na kami umalis pero nagluto naman ako ng special. Kaya kami mismo nag-decorate ng garden para maging romantic. Natuloy naman ang dinner with candlelight namin. Wala akong naririnig sa kanyang reklamo. Doon pa nga siya nagpalipas ng gabi dahil baka daw lalong sumama ang pakiramdam ni Mama ay madali naming madadala sa ospital. Kaya nagtulungan kami maglinis sa isang kwarto. Kahit lagi ko naman iyong nililinis ay nilinis pa din namin kaya doon siya natulog. Saka nakadisplay pa sa kwarto ko ang ibang gamit at stuffed toys ko noong bata ako. Kaya mas lalo ko siyang minahal. Salamat. Napipiyo ko ng sagot. Lagi mo nalang kaming iniintindi ni Mama. Nakangiti kong tugon pero nalalabo na ang mga mata ko dahil sa nagbabantang pagtulo ng mga luha ko. Hey, shh, ayoko nakikita kang umiiyak. Tugon niya. Bumangon pa nga at saka umupo. Humarap sa akin. Hinawakan na magkabilang pisngi ko ng 2 palad niya. Mahal kita kaya lahat gagawin ko para mapasaya kita. At kayo ng mama mo. Malambing pa niyang tugon. Sunubsob ko naman ang mukha ko sa dibdib niya saka ako tuluyang naiyak. Tears of joy ito. Hindi sa sama na loob. Dahil ikaw ay binigay niya sa akin. Lagi ko kasing pinagdarasal noon na bigyan niya ako ng magiging boyfriend na maintindihan ang kalagayan namin ni Mama. Nakangiti kong sagot pero patuloy pa din ang pagtulo ng mga luha ko sa makinis kong pisngi. Sumisinghot-singhot pa nga ako. Niyakap naman niya ako ng mahigpit. Mabuti naman. Malaking ngiting tugon niya. Hinagod-hagod pa nga niya ang likod ko. Basta, mahal na mahal kita. Ibibigay ko o gagawin ko kung ano man magpapasaya sa inyo ng mama mo. Malambing niyang tugon.
Niyakap ko na lang siya ng mahigpit bilang sagot. Matagal kami sa ganoong posisyon bago naisipang pumasok na sa loob at matulog. Madalas na din kasi siya ditong natutulog sa amin. Siyempre alam ni Mama dahil nagpapaalam kaming dalawa. Pumapayag naman siya para daw may kasama na ulit kaming lalaki sa loob ng bahay. Pero bawal pa din siyang magdala ng mamahaling gamit pero minsan ay ibinili niya ako ng luxury bag bilang monthsary gift daw niya. Tinatanggap ko naman pero hindi ko pa ginagamit dahil nahihiya ako sa makakakita. Dahil alam ng ibang hindi ko kayang bumili ng ganoong kamahal na bag. Ayoko lang kasi ng chismis. Hindi naman nagtatanong ang binata kung bakit hindi ko ginagamit ang mga regalo niya. Sigurado ka na ba, bro? Nagtatakang tanong ni Dada. Nangihingi kasi ako ng advice sa kanila kung paano mag-propose kay Marian. Nandito kami ngayon sa kondo ko. Dito ko sila pinapunta dahil seryosong pag-uusapan namin para makapag-usap kami na maayos kaya ayoko sa bar. 2 buwan pa lang kayo ni Marian. Baka nabibigla ka lang. Enjoyin niyo muna ang isa't isa as boyfriend and girlfriend. Alam mo naman na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na kapag isinubo ay pwede mong iluwa kapag napaso. Payo naman ni Hermon. Seryoso nga kami. Ngayon, habang may tigi-isang baso na may lamang alak sa harapan namin, alam din ni Marian na nandito sila. Lahat naman ng mga ginagawa namin ay sinasabi namin sa isa't isa. Lagi kaming naka-update. Umugot muna ako ng malalim na buntong hininga. Alam ko naman na ilang buwan pa lang kami pero sigurado na ako sa kanya. Ilang beses ko na ding napatunayan na siya lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Seryoso kong tugon sa kanila. Tiningnan ko pa sila isa-isa. Alam na ba ng family mo? Tanong naman ni Arwin. Hindi pa. Sa inyo muna nga ako nagsabi. Saka ko pa nga lang sasabihin sa kanila kapag may nasuggest na kayo. Akala ko pa naman kayo ang unang makakaintindi sa akin eh. Malungkot kong tugon na may halong pangungonsan siya sa kanila. Nagtinginan muna mga kaharap ko. Okay. Pero bibigyan ka pa namin ng isang pagkakataon. Maghintay pa tayo ng 2 weeks. Kapag siya pa din ang gusto mo, itutulungan ka namin sa proposal mo. Payo ni Hermon. Itinaas pa nito ang 2 kamay na akala mo'y sumusuko sa laban. Tama. Sagot din ni Erwin. Pabor sa sinabi ni Hermon. Tatango-tango naman si Louie na tahimik lang na umiinom.